Isang technique na ginagamit namin sa aming salon business para makita namin na may benta ba kami ngayong araw na 'to or wala ay ang at kung isa ka ngayong salon owner, isa kang nag-uumpisang salon owner 'no, at problema mo rin kung paano mo malaman na may benta ka ba, lalo na kung wala ka sa iyong salon. Panoorin mo at tapusin mo ang video na 'to at ishi-share ko sa inyo yung mga technique at sikreto na ginagamit namin sa aming salon business. Yo, what's up? Magandang gabi mga salon owner. Kumusta kayo diyan? Ako nga pala si Jeff Singco, isang salon owner na hindi marunong sa kahit na anong services. Wala tayong alam diyan. Pero ngayon, meron na tayong 5 branches. Ang Zell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao, syempre. At ngayong gabi na 'to, gusto kong pag-usapan yung tungkol sa benta 'no. Ito kasi yung mga napakaimportanteng parte ng pagnenegosyo. Kung paano mo malaman na may benta ka ba ngayong araw na 'to or paano mo ba yun tinitingnan 'no? May idea ka ba? Kasi dati, kuwento ko na lang sa inyo, 'di ba? Nung nag-start ang Zell Salon, nung pangmalakasang salon ng Mindanao siyempre, noong mga 2021, halos ganyan din ako. Wala akong idea kung paano nga ba malaman, paano ko ba makita araw-araw kung kami ba ay may benta, kung ano ba yung nabenta, kung magkano yung nabenta, kung magkano yung kinita ng aming mga tauhan. Kasi naka-commission base pala ang aming salon, no? Kaya 'yan yung pinaka, iniisip ko dati 'no, paano ko ba 'to makita, oh? Paano ko ba 'to, malaman 'no? Ang problema ko kasi malapit na akong magdagdag ng branch kasi, alam niyo naman malaki yung goal o plano natin sa ating salon business, 'di ba? Yung mga pangarap natin, may mga target tayo. So nung 2022 halos isang taon na yung nakalipas, wala pa akong nagawang sistema, 'no, kung paano ko ba maayos o magawa ng sistema na makikita ko yung benta namin araw-araw. So, ang ginawa kong solusyon noon, 'no, halimbawa, nag-absent ako ngayong araw na 'to, halimbawa hindi kami pumasok, halimbawa meron kaming pinuntahan, 'no, so wala akong alam kung may benta ba or wala. So, pinagdadasal ko na lang na sana, Lord, may benta naman. Kasi lalo na 'pag, alam na nating malapit na yung bayarin 'no. Kaya ang ginawa kong solusyon noon, 'pag mag-a-absent ako ng mga 3 days or wala ako ng mga isang araw, so wala akong idea kung magkano yung benta, kinabukasan maaga akong papasok niyan, maaga akong papasok niyan tapos didiretso ako noon sa counter 'no, tapos titingnan-tingnan ko, parang ganito 'no, oo, ito mga sales 'to namin, listahan. Check ko kung magkano yung, mga benta, kung alin yung mabilis mabenta, alin yung mga best seller na services. Pero na-realize ko na hindi siya gano'n kaswabe, hindi siya gano'n kaganda. Kasi sayang yung mga gabi na nai-stress ka sa kakaisip kung may benta ba, 'di ba? Kasi ang ano lang naman natin, naka-notebook lang naman tayo. Nung nag-start tayo wala tayong mga computer, ano na nga ngayon, may laptop na tayo, 'di ba? Bagong ano na ngayon o bagong update na. Iba na yung sitwasyon ngayon. Pero nung nakaraan kasi lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang, wala talaga tayong mga ganyan, 'no? Kaya sa isip-isip ko, kailangan maayos ko 'to, kailangan makagawa ako ng sistema o ng technique para makita ko kung may benta kami araw-araw or gabi-gabi. At ngayong araw na 'to ishi-share ko sa inyo ang aming technique para makita, 'no? At eto yung tinatawag ko na the picture muna technique. Nakakatawa yung pangalan 'no, pero maganda. Picture muna technique, 'no? Sa technique na 'to, bibigyan ko kayo ng sample, 'no? Ganito ang setup. 8:00 yung out namin. So, ganito yung instruction ko sa cashier. Picturean nyo
yung daily sales nyo, yung buong benta sa isang araw. Ano ba yung mga nandyan? Basta picturean nyo rin yan. Picturean nyo kung magkano yung benta, picturean nyo kung ano yung nabenta, picturean nyo rin kung sino nakabenta at sinong mga kumita at sinong mga walang kita. Kasi dito kasi sa salon namin, no, sinisigurado namin na kumita yung bawat staff, yung bawat isa, yung salon assistant, yung nail technician, yung hairstylist, dapat may kita yan sila kasi naka-commission base kami. So, yan yung isa sa mga mission namin dito sa aming salon. At dahil sa technique na yan, no, nakikita ko na tuwing gabi, may benta. Na tuwing gabi, wala palang benta, no? So, pagkatingin ko pa lang bandang mga 8:00 kasi nagsisend na yan sila ng time in, ng time out, tsaka sinasabay ko yung report, no? Kaya nakikita ko na, walang benta, no? Walang benta. Kaya, nung nakuha ko yung technique na yan, tsaka na kami nagdesisyon na magdagdag pa ng isa pang branch sa aming salon, no? Kaya noong 2023 nga, meron na tayong 2 branches ng Zel Salon dito sa may Digos. Kasi isa rin sa mga tinitingnan ko, no, na bago ako magdagdag ng isang branch, kailangan may maayos na sistema, no? May makita ko yung proseso, makita ko yung benta, napaka-importante ng benta talaga. Oh. So, sana nakatulong, no, kung wala pa kayong mga technique paano makita kasi kadalasan lang naman talaga nung nag-uumpisa ako, naka-notebook lang kami, naka-papel lang kami, no? Sulat-sulat lang at kinabukasan na makita. Oh. So comment ka naman kung anong mga technique na ginagamit mo para makita ang benta nyo ngayong araw na to o ngayong gabi na to. Ang kalaban kasi natin dito mga salon owner, no, yung stress, no, yung sakit ng ulo na pinagdadasal mo tuwing gabi na sana may benta, sana may benta. Kasi wala ka namang idea kung nakabenta ka ba kasi wala kang picture. So dahil sa technique ko na picture technique, alam ko na ngayong araw na to malakas yung benta, no? At isa sa mga pinaniniwalaan ko bilang salon owner, no, na responsibilidad natin yan na malaman na importante araw-araw yung benta, kung magkano yung cash on hand, na vlog ko na rin to, kung magkano, kung gaano ka-importante na alam mo rin kung magkano yung cash on hand mo, no? Kaya naniniwala ako na bilang owner ng salon, responsibilidad mo yan na makita ang cash on hand, ang sales, ang benta araw-araw at responsibilidad mo rin na mapalaki ang iyong negosyo para makapagbigay pa tayo ng maraming trabaho sa maraming empleyado. At kung isa ka sa mga seryosong salon owner, no, na namumblema din sa mga tauhan, no, kasi kalaban talaga natin yung tauhang masakit ang ulo, ang sakit sa lagi mo lang pinapagalitan, tapos yung mga nanakaw, cash advance, tapos lumipat sa kabilang salon, ando naman sa tapat mo, may utang pa sa'yo, di ba? Na-experience yung mga ganon. Ako gusto kong ayusin yan. At naniniwala ako na kung tayo ay magtulungan, ikaw, ako, owner, maayos natin to. May grupo pala tayo, Salon Business Owners PH, pasok ka dyan at magtulungan tayo, mag-share kayo ng idea, ng iyong mga technique, o anong problema, post ka dyan or comment ka rin dyan, ha? Tulungan tayo dyan, wala tayong mga siraan. Ngayon nga lang, bawal yung bentahan dyan, bawal yung mag-post ng hiring dyan, at kung ano-ano pa. So, irespeto natin yung kapwa natin salon owner. Dahil sa business naman na to, alam kong napaka-stress, no? Napakadami nating problema. Lumayas yung tao mo, no? Ninakawan ka. Gusto ko lang sabihin sa iyo na lagi niyong tingnan ang positive side ng buhay, no? Kung ano ba yung mga positibong nangyari diyan. Lumayas yung tao mo, no? Gumawa ka ng sistema na hindi siya makaalis agad, no? Nanakawan ka, o galingan mo yung sistema mo na paano hindi ka naman nakawan, no? At may vlog tayo diyan, no? At yan lang, magandang gabi.
lagi kong sinasabi na stay positive, no? Hanapin niyo ang positibong bahagi ng buhay at ng negosyo. Bye-bye, galingan pa natin.